Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-jannatu wan nar. Tinatalakay pa rin natin yung tungkol sa syafa'ah. Kasi yun nga, merong mga ligaw na sekta, baluktot yung paniniwala nila tungkol dito. Lalo na ngayong Khawarij. Yung mga Khawarij. Baluktot na baluktot yung kanilang pag-unawa sa usapin na ito. Sinasabi nila yun nga, mananatili sa impyerno habang panahon yung mga makasalanan na Muslim. At kung gano'n ang mangyayari, syempre walang syafa'ah. At naniniwala sila na kung magkakaroon man ng syafa'ah para sa kanila, magiging kawalang katarungan yun. Yun nga, pinagbibintangan nila si Allah ng kawalang katarungan. Kasi iniunawa nila yung syafa'ah katulad ng syafa'ah ng mga makapangyarihan ng mga tao. Kahit makasalanan, kahit guilty, nagagawan nila ng paraan na mapawalang sala o mapalaya. Pero hindi ganito si Allah. Hindi ganito si Allah. Yung nga, napagtibay na yung syafa'ah hindi rin basta-basta eh. Halimbawa magkakaroon ng syafa'ah sa pagitan ng mga tao, hindi rin ito basta-bastang mangyayari. Kaya yung mga Khawarij, yun, nagbabasa sila ng Quran. At kung ang pagbabasa ng Quran ng pagbabatayan, kumbaga, mas matindi sila magbasa ng Quran kaysa sa atin. Pero yun nga lang, ang Quran, hanggang lalamunan na lang nila. Boses lang. Pero hindi na tumatago sa kanilang mga puso at isip. Di ba? Binabasa nila yung Quran. Pero pinipili lang nila kung ano yung paniniwalaan nila. Pinipili lang nila kung ano yung paniniwalaan nila. Katulad yung nabanggit ng nakaraan, si Yazid al-Fakir. Di ba? Dinidebate niya si Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tungkol sa ilang mga ayah na para bang hindi niya nabasa yung iba pang mga ayah. Lalo na itong ayah na ito. Yung kadja'atin nusus mubayyinatun anna syafa'ata indallahi la takunu illa biidnihi wa la takunu illa ba'da an yarda anis syafi'i wal mashfu'u lahu. Yung tinatanggi nila yung syafa'ah kasi magiging kawalang katarungan daw ito. Pero nga, si Allah hindi magiging mapang-api sa pagtanggap ng syafa'ah. Hindi, kailanman. At syempre, yung mga tao na magsya-syafa'ah kung meron man, yun nga, hindi ito mangyayari. Liban na lamang nakilulugdan ni Allah muna o pinahintulutan muna ni Allah yung sino mang mamamagitan, yung sino mang pinamamagitanan, kumbaga. Yung abogado tsaka yung kriminal. Pahintulutan muna ni Allah na magkaroon ng syafa'ah sa kanila. At ito nga yung dun sa Ayatul Kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Sino ba ang mamamagitan kay Allah liban na lang sa kanyang pahintulot? So hindi basta-basta. Ngayon kung tinatanggi ito ng Khawarij, kasi kawalang katarungan, sabihin nila uminom na nga ng alak, magsasyafa'a pa. Pakialam mo, sino ka ba? Gago ka ba? Marunong ka pa kay Allah. Kung halimbawa pahintulutan man ni Allah na magkaroon ng syafa'ah para sa makasalanan, sino ka? Ito nga ang problema eh. Yung mga Khawarij, mas marunong pa sila sa maalam, bandang huli pala, mas marunong pa sila kay Allah. Kung anong relihiyon na ito. Mas marunong pa sila kay Allah kung ano ang relihiyon na ito. Tinuturuan pa nila si Allah kung anong dapat gagawin. Kasi yung pagkaligaw nga, ano yan eh, napaganda talaga ng pagkakalarawan sa pagkaligaw na maaring konti lang yung diferensya mo sa umpisa mula sa matuwid na landas. Ito yung matuwid na landas, eto ka. Pero maya-maya, yung diferensya mo na yan, palaki na ng palaki yan. Palayo ka na ng palayo sa katotohanan. Ganun na ang pagkaligaw. Kaya nga yung tao, tuwing nang nakakagawa siya ng kasalanan, dapat pagtatauba agad siya, babalik siya kagad sa matuwid na landas. Hindi niya iisipin, maliit lang naman to eh, konti lang naman to, mapapatawad to. Magsasabi pa yun, inshallah. Pero hindi ganun yun eh. Hindi ganun yun. Kaya napakagandang halimbawa nga yung pagkalihis
mula sa matuwid na landas, yung sa kalagayan nga ng naglalakad mula sa matuwid na o kahit nga magmamaneho ka, 'di ba? Maneho ka, mapikit ka lang ng ilang segundo, nasa kanal ka na. Mapikit ka lang ilang segundo. Delikado yung mga pagkaligaw, maliit man o malaki. Yung malaki, delikado kasi nga, malayo ka na sa katotohanan. At yung maliit, doon nagsisimula ang malalaking pagkaligaw. Kaya dapat ibabalik ng tao palagi yung sarili niya sa matuwid na landas, inshallah. Yung nga lang makaisip ka na gumawa ng kasalanan eh. 'Di ba? Paglabanan mo na. Paglabanan mo. Lalong-lalo na si Satanas, gumagawa siya ng mga justification para gawin mo yung kasalanan. 'Di ba? Sabihin ni Satanas, Rashid, dalawin mo muna yung ano mo, classmate mo nung grade 10. 'Di ba? Sabihin ni Satanas. Parang wala naman kayo pinagsamahan eh. Suplado mo naman. Hindi ka naman ganyan dati. Matindi Satanas eh. Hindi siya magpapakita sa kanyang anyo eh na tunay na anyo. Hindi niya rin papakita yung tunay niyang motibo. Kung yung mga narcissist magaling magmanipula, magaling sa gaslighting, si Satanas ang numero 1. Satanas ang numero 1. Yung ngayong sa kalagayan ng talbis, di ba? Binabalat kayuan niya yung mga bagay-bagay. Yung masasama, magmumukhang mabuti para gagawin ng tao. At yung mabuti, pagbumukhain niyang masama para iiwasan ng tao. Again, sinasabi pa nga ng mga scholar, si Satanas, napakatindi, sukdulan, nadudulutin niya na yung tao gumawa ng mabuti. Para lang madulot na hindi niya gawin yung mas malaking mabuti. Di ba yung tao? Magjijihad na dapat, jihad. Magjijihad dapat. Andiyan yung kalaban eh. Sabi ni Satanas, huwag ka muna magjihad, magsala ka muna. Magsala ka muna na magsala dyan. Mas importante yung dua kaysa magjihad. So pwedeng ganun, gagawin din yun ni Satanas. Sa sobrang tindi ng kanyang mga taktika na imanipula ang tao. At kilalang kilala niya ang tao. Ilang libong taon na bang nabubuhay si Satanas? Nauna pa siyang nilikha. Kasi sabi ng mga scholar, nauna pang nilikha ang mga engkanto kaysa sa mga tao. Kaya pinapaliwanag nila, nababanggit sa mga aklat ng tafsir, kung bakit si Satanas kasama ng mga anghel. Kasi minsan daw nagkaroon ng rebellion, no? Nagkaroon ng away sa pagitan ng mga jinn, digmaan. At si Satanas daw ay kabilang dun sa mga pumigil dito. Kaya nagkaroon siya ng mataas na ranggo kasama ng mga anghel. So nauna yung mga tao likhain kaysa sa, nauna yung mga engkanto. Nauna yung mga engkanto na likhain kaysa sa mga tao. So kilalang kilala niya. Tayo nga, di ba, meron tayong alagang hayop, di ba? Kilala na rin natin yun eh. Yung alaga nating hayop, may alaga tayong tupa, kambing, kilala natin, halos may ugali na nga sila nakikita natin eh. Isip natin, tong kambing na to mahiyain. Tong kambing na to tarantado. Papangalanan mo na nga eh. Yung mga kambing mo, sobrang kilala mo sila. Pangalanan mo sila depende sa ugali nila. Pati pato, yung mga pato dyan, kilala ko na sila eh. Makikilala ni Satanas yung mga tao kung ano yung mga ano nila ugali. Si Yasin, titirahin ni Satanas sa pagkain. Uy! Yum! Tirahin to. Pero ngayon merong na-unlock. May na-unlock na taktika si Satanas. Ngayon alam ni Satanas. Kung si Rashid kahinaan niya, si Mika, yan siya lagi titirahin ni Satanas. Si Yasin, sniper. May de-deliver si Yasin, no? Halagang 15,000. Cellphone. Binayaran si Odi. Pinagulong niya muna. Cancel delivery. Cancel. Na-schedule to delivery bukas. Kasi pag-uulog niya ng sniper. Ang galing ng mga naisip pa nila gawin yun, no?
Di mo na nila naisip baka mahuli sila. Gagawa talaga yung mga tao ng ano eh, paraan. Di mo alam yun, Yasin? Oo, yun. Huwag mo gagawin yun. Kasi di Suratul Anbiya, verse 28, wala yashfauna illa liman irtada. Walang sino man ang mamamagitan sa sino man, liban na lang sa kaluguran ni Allah. Liban na lang sa kaluguran ni Allah na pwede siyang magsyafa'a. At gayon din, sinabi, Suratul Najm verse 26, wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. So ilan ba yung mga anghel sa kalangitan na walang saysay ang kanilang mga syafa'a na anuman? So dito na pagtibay, kahit yung mga anghel pwede sila magsyafa'a. Pwede. Kasi nga ang mga anghel, kabilang sila sa mga saksi sa gawain ng mga tao. Kabilang sila sa mga saksi sa gawain ng mga tao. Yung nga, di ba, yung kiraman katibin, yung nagsusulat ng mabubuti at masasamang gawa ng mga tao. So naiintindihan din nila yung mga tao. So pwede sila magsyafa'a para sa mga tao. So malalaman nila kung mas marami ba yung kabutihan ng tao kaysa sa kanyang kasamaan, o mas maraming kanyang kasamaan kaysa sa kabutihan, at iba pa mga bagay. Maring tatanungin din sila ni Allah tungkol sa mga niya ng tao. Sasaksi sila, di ba? Bawo yung tao. Napilitan lang. Napilitan. O yun, maring sasaksi yung mga anghel, magsasyafa'a, na hindi siya dapat tuusin sa isang bagay kasi napilitan lang siya, pinilit lang siya. So pwedeng mangyayari yung ganon. Kasi saksi ang mga anghel sa ginagawa ng mga tao. Waqala anil malaikati aidan, sinabi ni Allah tungkol sa mga anghel. Suratul Anbiya din ito, verse 28. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ito rin yung aya kanina, pero ito yung mas kumpleto. Nalalaman ni Allah ang nasa harapan nila at likuran, at hindi sila, yung mga anghel, at hindi sila magsasyafa'a at yung nga, hindi sila magsasyafa'a illa min liman irtada, liban na lang sa kalugdan ni Allah, at gayon din yung mga anghel, wa hum min khasyatihi mushfiqun. At sa matinding takot nila kay Allah, yung mga anghel ay nangangamba. So ganito yung mga anghel, palagi silang nangangamba kay Allah. So kung nangangamba sila, ibig sabihin kapag panahon na ng syafa'a, magsasabi lang sila ng totoo. Magsasabi lang sila ng totoo, alhamdulillah. At yun din sa Suratul Saba, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman udina lahu o liman adina lahu. Walang saysay ang syafa'a kay Allah, liban na lang sa sino mang pahintulutan ni Allah. Fahadihin nususu tunaffi syafa'ata allati athbataha al-musyrikuna lil malaika wal anbiya was salihin wa tubtiluha. Ang mga talata na ito ng Quran ay nagpapawalang saysay at nag-aalis, tumataliwas sa anumang syafa'a na pinaniniwalaan ng mga musyrik tungkol sa mga malaika, sa mga propeta at matutuwid. Hindi na sila makakapamagitan basta-basta, liban na lang sa pahintulutan ni Allah. Kasi mga musyrikin lang, kung titingnan natin, di ba? Inahambing ng Khawarij yung syafa'a sa syafa'a ng mga musyrikin, yung mga syafa'a na pinaniniwalaan nila. Pero hindi nga ganun ang mangyayari. Hindi ganun. Si mga Katoliko na lang halimbawa. Yung mga santo na pinaniniwalaan nila, kabilang doon sa mga gawain ng mga santo, bukod sa pagdudulot na magkaroon ng mga himala, o pag magdadasal ka sa kanila, dadalhin nila kay Allah yung iyong mga dasal. Si mga musyrik, naniniwala na yung mga santo nila sa araw ng paghukom, kahit ngayon mismo, namamagitan sila sa pagitan ng mga tao at ni Allah.
Nga 'di ba isang aya, "Wa ma na'buduhum illa ay yuqarribuna ila Allahi zulfa." Hindi namin sila sinasamba, katwiran nila, hindi namin sinasamba yung mga santo, mga anghel, mga propeta, o sino pa man, mga rebulto, liban na lamang upang ilapit nila kami kay Allah ng matinding pagpapalapit. Syafa'a din yun. At hindi nga yun pwede. Hindi pwede. Kasi walang dalil. Walang dalil. Wala silang anumang pinanghahawakan na patunay na mangyayari na yung mga santo, mga anghel, mga propeta at ano pa ay mamamagitan sa pagitan nila at ni Allah. Pinawawalang saysay ito lahat ng mga dalil na ito. Watutbitu asyafa'ata allati takunu biidnillahi wa ridahu anisyafi'i wal mashfu. Bagos ang pinagtitibay dito sa mga dalil na ito ay ang syafa'an na mangyayari unang-una sa pahintulot ni Allah. At pangalawa, sa kalulugdan ni Allah na magiging syafi, yung magiging tagapamagitan. So sa syafa'a, tatlo yung karakter dito palagi. Yung syafi, yung nasa gitna. Tapos yung mashfu, yung pinapamagitanan, yung kriminal, kumbaga. Yung abogado, yung syafi, tapos yung kriminal, tapos syempre yung judge o si Allah, mashfu'un endahu ang tawag sa kanya. Mashfu endahu. Syafi, fa'il, di ba? Mashfu, maf'ul. Tapos yung mashfu'un endahu, yun yung tawag doon sa pinapamagitanan. Yung hinihiling yung kanyang pabor sa pamagitan ng yung syafa'a o pamamagitan. Wallahu la yarda anil kafarati al-musyrikin. Anil kafarati al-musyrikin. Si Allah, hindi siya nalulugod at hindi niya kalulugdan ang anumang syafa'a o kumbaga, sa pangkalahatan, hindi kinalulugdan ni Allah ang kuffar at mga musyrikin. So paano pang kalulugdan ni Allah mula sa kanilang anumang syafa'a nila? Di ba? So hindi mangyayari ang syafa'a sa ganoong paraan. Kaya walang dahilan para sa kawarij na itatanggi nila ang syafa'a. Walang dahilan. Liban na lang sa kayabangan. Amma usatu ahlut tauhid fayashfa'u fihim asyafi'un wala yashfa'una limusyrikin. Wala yushfa'una limusyrikin. Ngayon sa usapin nga ng syafa'a, syempre matutuwid. Tiyak na yung syafa'a para sa kanila yung matutuwid. Kasi bukod sa tao, meron pang ibang magsasyafa'a para sa kanila. Maaring may iba pa. Yung mga anghel nga, katulad ng nabanggit kanina. Yung Quran, pwede magsasyafa'a yun. Diba? Ano yun? Yung mga mabuting nagawa ng tao, sala, fasting. Doon pa lang sa libingan nga, di ba? May saysay na yung mga mabuti nating gawa. So kahit makasalanan, meron naman siguro mabuting ginawa yun. Meron namang mabuting ginawa. Nga, makasalanan pero hindi nagsishirk, inshallah, may pag-asa. May pag-asa. Lalong-lalo na kung magiging mas matimbang yung kanyang mabubuting mga gawa. Pero nga mahirap na kalagayan nito di ba? Mapaminsala ka sa tao, tapos nagsasala ka. Nagsasala ka pa rin, di ba? Pero mapaminsala ka sa mga tao. Anong klaseng sala yung ginagawa mo, di ba? Kanina lang may pinutulan ka ng tubig. Kanina lang may pinutulan ka ng kuryente. Di ba? Kanina lang may dinugasan ka, tapos magsasala ka ngayon, harap ka kay Allah. Mahirap na hindi ko ma-imagine yun Kasi siguro ganun din iniisip ng Kawarij. Imposibleng merong makasalanan na Muslim. Kasi kung Muslim siya, hindi niya sana ginagawa yung mga ganung kasamaan, di ba? Pero, yun nga, gayon pa man, para sa atin parang mahirap ma-imagine na ganun yung kalagayan natin, di ba? Nagsasala tayo, tas mapaminsala tayo sa kapwa. Pero si Allah, mas kilala niya yung tao. Maaring yun nga din, ginagamit ni Allah yung ibang tao para subukan yung iba. So, pwede nga naman. Marami tayong hindi nalalaman
na nalalaman o nababatid ni Allah. Pero mahirap na kalagayan ito, yung sinasabi ko dito, huwag tayong magbabakasakali, yung magpapakasama tayo tapos isipin natin tuwing ang magsasala tayo, mapapatawad, 'di ba? O isipin natin hindi naman shirk 'tong gagawin ko, eh, kaya magbabakasakali tayo, 'di ba? Hindi naman shirk 'to, zina lang ito, eh, 'di ba? Hindi naman shirk 'to, inom lang ako ng alak. Hindi naman shirk 'to, magyoyosi lang ako, 'di ba? Mahirap, eh, mahirap. Kasi maaring nangyayari sa tao na makasalanan din, kaya siya patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kasi hindi kumpleto yung kanyang paniniwala kay Allah, eh. Akala niya hindi siya nakikita ni Allah, akala niya hindi siya tutuusin sa mga ginagawa niya. Mapanganib pa rin 'to na kalagayan, yung magiging makasalanan ka na Muslim. Tas iniisip mo, hindi naman shirk yung ginagawa mo kaya okey lang. Hindi yun okey, hindi yun okey. Pagkalihis pa rin yun sa matuwid na landas. Pagkalihis pa rin yun sa matuwid na landas at maaaring palayo ka na ng palayo. Palayo ka ng palayo. Yung pagiging malayo kay Allah. Minsan hindi siya ano, hindi siya hayagan, eh. May mga tao, makikita mo nasa masjid pa rin. Oh, nagdidikir, nagbabasa ng Quran. Bawat bawat salita may wallahi, may subhanallah, may kung ano-ano. Pero yung mga ganong ginagawa nila, ano na lang yun, eh, pakulo na lang yun, eh. Kaek-ekan pero walang 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 ugat, walang pinag-ugatan sa kanilang mga puso. So delikado. Pero yun nga, mangyayari pa rin na maaring merong magsya-shafaa para sa kanila. Pero siyempre sa mga mushrik, wala nang mangyayaring shafaa. Wala nang mangyayaring shafaa para sa kanila. Walang puwedeng mga-arbor sa kanila. Kahit yung mabubuti nilang gawa, eh, hindi nila puwedeng gagamitin o hindi magsya-shafaa para sa kanila. Kasi yung mga gawain ng mga mushrik, wala na, eh, sa araw ng paghuhukom, burado. Burado. Yun nga do'n sa aya, "Walau asyaraku lahabita'anhum ma kanu ya'malun." Kung sila'y magtatambal kay Allah, mawawalan ng saysay yung kanilang mga ginawa. Ibig sabihin hindi na yun tutuusin, eh. Wala na, burado na. Hindi na siya kasama sa bibilangin. Ang bibilangin na lang kung meron man sa kanila, para sa kanila, yung kasalanan nila. Kung gaano katindi yung parusa na makakamit nila. Kung gaano katindi yung parusa na makakamit nila. Ngayon kung meron mga pakikinabangan yung kuffar do sa kanilang mabuting ginawa, 'di ba? Sabi ng mga scholar, dito 'yun sa mundo. So maaaring makakamit ng kuffar yung gantimpala nila sa mabubuti nilang ginawa dito pa lang sa mundo. Lalong-lalo na makukuha nilang gantimpala mula sa tao. Kasi wala naman silang ikhlas, eh. So maaaring yung gumawa ng mabuti, 'di ba, para purihin siya ng tao para manalo sa eleksyon. Eh pupurihin nga siya ng mga tao. Bigyan pa siya ng award. Mananalo pa siya sa eleksyon bilang gantimpala sa kanyang kabutihan. Pero sa kabilang buhay wala na. So wala na talagang syafa'ah na mangyayari, waliyadu billah. Iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah. Sabi ni Abu Hurairah, "Qultu ya Rasulullah, usugan ni Allah, man as'adan nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah." Sino ang pinaka masaya sa mga tao sa araw ng paghuhukom? Sa iyong pamamagitan. Sino sa iyong mga pamamagitanan ang magiging pinakamasaya sa araw ng paghuhukom? Kasi 'di ba merong syafa'atul amma? Lahat ng tao makikinabang doon sa syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, sino yung magiging pinakamasaya? Sino yung pinakamakikinabang? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad danantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadal hadith ahadun awwala minka." Sabi niya, Abu Hurairah, ang iniisip ko, walang sino man na magtatanong
Walang sino man ang mauunang magtatanong sa akin ng bagay na yan, liban na lang. O walang sino man ang mauunang o hindi ikaw. Kumbaga, Abu Hurairah, hindi ko inaakala na ikaw ang unang magtatanong ng bagay na yan. Kumbaga, ang inaasahan niya magtatanong diyan, yung iba pang tao, yung magtatanong. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ra'aytu min harsika alal hadith. Dahil sa nakita kong pagsisikap mo sa mga hadith. So iniisip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw na kay Abu Hurairah kung sino ang pinakamakikinabang sa syafaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung ibig niyang sabihin dito, na kasi madalas naman sila magkasama, dapat alam mo na yan, kumbaga. Hindi ko inaasahan na ikaw pa magtatanong niya, dapat alam mo na yan kasi lagi naman tayo magkasama. Pero nga, sinagot pa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Ganyan yung mga pato, parang may parada sila eh. Parang may ano sila, parada. Ang pinakamasaya daw sa syafaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinakamakikinabang sa kanyang syafaah ay yung nagsasabi ng la ilaha illallah na nagmumula sa kanyang sarili, nagmumula sa kanyang puso. Ibig sabihin, ang pinag-uugatan nito ay iman o pananampalataya kay Allah. Ngayon, anong matututunan natin dito? Ibig sabihin nito, inshallah, marami ang makikinabang sa syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ito yung napakababa ng bare minimum eh. Kumbaga, yung, yung threshold napakababa. Lahat naman tayo nagsasabi nito, inshallah, di ba? Nang may pananampalataya. Ibig sabihin, marami tayo na magkakamit ng syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magiging pinakamasaya sa syafa'a na ito. Na ibig sabihin, ultimo yung makasalanan, ito na nga, kasi ultimately itong chapter na ito, tinatalakay yung tungkol sa Khawarij. Tinatalakay yung tungkol sa Khawarij. Ultimately, ang mga makasalanan makakatanggap din ng syafa'an ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagsasambit nila ng la ilaha illallah ng may pananampalataya sa kanilang mga puso. Pero nga hindi ito yung pagiging makasalanan at pagiging Muslim at the same time, mahirap paghaluin yung tubig at langis eh. Di ba? Nag-aangkin ka mananampalataya ka tapos mapaminsala ka sa kapwa-tao mo. Di ba? Kaya nga yung hadith, yung isa pang hadith, di ba? Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Ang Muslim, siya yung tao na ligtas ang mga tao mula sa kanyang dila at mula sa kanyang kamay. Ibig sabihin, hindi niya sila pipinsalain. At tao nga yung tinukoy dito eh. Musliman o hindi Muslim, hindi pwedeng pipinsalain ng Muslim. At yun ang tunay na Muslim. Yung hindi namiminsala sa kanyang kapwa-tao. Alhamdulillah. So dito na pagtibay na natin, ang syafa'a ay mangyayari nga. Alhamdulillah. Taliwas na taliwas doon sa paniniwala ng mga Khawarij. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.